Mga Karaos, good morning. Ayan, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ngayong araw po ng Sabado. So, Sabado, November 1. Yan, bali, ano po ngayon? Araw ng mga patay. So, holiday. Pero ngayong araw na to, may pasok po yung buong tropa. Dahil nag-suggest po sila or nag-request sila na baka pwede pong pumasok. Gawa po ng hindi pa ko kompleto yung buong araw po nila ngayong payroll ng isang linggo. Mga Karaos, magbibigay tayo ng mga update sa mga ongoing project natin. Dahil tapos meron din tayong mga pinagawang flashing dito sa CMT Metal Roofing. Kukunin din po natin para doon sa project natin sa Phase 4. So samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Mga Karaos, may bagong project tayo dito sa Phase 3. Since wala naman pong gumagawa doon sa Anyana Bel-Air East. Dahil hindi po pwedeng magpapasok doon kapag ganitong mga holiday. Yan, yung ibang tropa, pinasimulan na natin yung bagong project natin dito sa Phase 3. So malapit lang din naman to. Tsaka isa to sa mga naka-line up natin na client. So dito po yun. Ayan, update tayo. Meron na kagad kaming buhangin dito. Pero itong buhangin na to ay hindi para rito. So itong buhangin na to ay para po dun sa ginagawa natin sa project natin kila Ma'am Myra Mando. So papaliwanag ko na lang mamaya kung bakit nandito to. Ayan, dito may maumpisahan lang tayo since wala pong deployment yung ibang tropa. Nagpapa-ceiling and insulation framing tayo. Kasama na yung sa piping boards. Tapos nagpapa-excavation tayo dito. Adonis, good morning. Good morning. Ayan, good morning kay Adonis. Poy, good morning, Poy. Good morning. Sa kay Lasty, morning. Good morning. Yan na. Yan na, bali slab po yung project natin dito. So, propose for fence and extension. Tapos dito, yung mga unang ginagawa namin, since alam niyo na po yan, na lagi kayo nanonood dito sa channel namin, pwede na po kagad gumawa po sa taas. Pwede na tayo mag-prepare doon. Pero sa electrical, isusunod na lang. Ceiling framing pwede. Tapos yung mga semento na yan at adhesive cement, para din po yan sa project natin sa Phase 3. Yan. Pero meron tayong paunang 10 semento rito. Ang nangyari kasi sobra yung dala ng truck kahapon. Binili na rin natin. Sayang naman eh. So para hindi na po sila babalik sa hardware. Ayan, ang paunang materialis natin dito, foam insulation, yung piping board na 1/4, at saka itong ating mga metal clip. Yan yung mga paunang materialis natin. At saka yung blind rivets. Ayan. Dito si Bilog. Good morning, Log. Good morning. Ayan, magkakabit po na sila ng foam insulation. After ng foam insulation, isa-sandwich po namin yan sa piping board. Pwede natin bawasan yan. Alin dyan, Log? Oo, kagaya ng ginagawa natin. Pwede. Para mataas kasi mababa eh. Oo. So ginawa na natin yan, di ba? Ilang beses sa ibang mga naging project natin. So ito yung bagong project namin dito sa Phase 3. So habang walang deployment yung iba, sila Bilog sana, sila Adonis, dun sana sila gagawa sa Phase 4. Yun nga lang, yung materials, pinagagawa pa lang natin ngayon sa CMT Metal Roofing. Bali half day sila ngayon, yung saktong-sakto. Pagpunta natin doon bago magtanghali, makukuha na po natin. Balita ko ginagawa na eh. Yan, dala-dala natin si Mulong. Ayan, maraming salamat nga po pala sa tiwala ng mag-partner dito na sila Ma'am John G. Milo. Yan, maraming salamat po. So ito, nag-start na kami rito. So paon na pa lang naman, clearing. Ayan, nagdamo muna. Tapos excavation sa likod. Yung mga lupa po naman na yan, wala muna tayo papahakot. Yung iba kasi dyan maaaring ibalik. Pero kapag medyo tambak na, yan pwede na nating dalhin dito. Ang project namin dito, yan ang project namin dito mga Karaos, is full renovation. Yan, kakaiba ang design ni client dito. Kaya meron na naman kaming may share sa inyo na magandang renovation project. Iabangan natin hanggang sa matapos. Ayan mga Karaos, nandito naman tayo sa Phase 3 pa rin. Yan, sa bahay nila Ma'am Myra Mando. So dito yung paggawa po rito, hindi naman po sila nagmamadali. Kapag may extra budget, yan, sakas po sila uli magpapagawa. So ayun, may nakaharag lang na kotse, bali sa kamag-anak nila. Yan, nag-request na ako sa kanila na kung maaari, ano muna to, matanggal muna rito sa harapan. Yan.
Dito nagtatrabaho si Marvin at saka si Ricky. Ang problema natin ngayon dito sa phase 3, yung 2 drum na imbaka namin ng tubig dun sa kabila sa project natin kay Sir Joshua, nadala ko sa Tansa Garden Villas. So hindi ko pa naibabalik, so wala tayong tubig dito ngayon. Si Marvin humingi muna ng tubig dito sa dati namin ginawan kila Ma'am Candy. Yan, dito gumagawa ngayon si Ricky. Ricky, good morning. Good morning, boss. Ayan na. Si Martin, umigib na na. Ayan nga eh, humigib muna ng tubig. Okay, ano ba yung tiles na ikakabit natin dito? Meron ka na ba dyan sample? Ayun, boss, yung parang T-boss style niya. Pwedeng makita, ano? Pakita lang natin sa video. Ayun. Ayan, adhesive na pala yan. Ayan na. Ayan, dito rin. Ito yun. Yan. So ito yung binili po natin noong nakaraan. Okay na, Rick. Bali ang installation po niyan, ang dulo niyan na kailangan tumapat po rito. Para pagka nag-screen door po, yan, syempre hindi po uusli or hindi tatama sa screen door. Yan na. Yan na. Nakakabit na ni Ricky. So umpisa tayo dyan sa isang buo. Tapos ang kulang na lang po doon is yung sa pinaka kitchen counter natin. Pero yung tiles, inabunuhan na po natin. Bumili na po tayo ng nakaraan. Kasi ito naman po yung gagamitin sa harapan ng bahay. Yan, dito po. Yan. Walang tubig, sait. Yan ito, kung kaya naman namin magtrabaho ng nandito yung sasakyan. Kaso nga lang, syempre, ang nakakatakot dito baka magasgasan natin. Di ba? Yan na, nagpuputol ng tiles. Hindi maiiwasan na yung pagka minsan pinuputol, may mga nabubungi, tumatalsik po yan. Yan. Yan, materialis namin ito, buhangin. Dito tayo sa kabila. Yan, makalagpas lang sa unit nila Ma'am Myra. Yan, dito tayo sa unit ni Sir Joshua. So dito naabitin po kami. Yung binili ko na edging para rito, nawawala. Morning, ma'am. Yan, nawawala po. So meron pa kasi kaming natirang ano yan eh. Siguro mga nasa kulang-kulang 150 cm. Yan para dito, ayan, nabitin po kami. So dito kanina nanggaling si Bilog at saka si Adonis. Dito sila gumawa kanina. So bago po sila pumunta ron, nandito sila kaninang umaga. Yan, pina-install na po natin yung kulang dito. Ayun, nagkulang nga kami. So sakto naman po yung spandrel natin. Ang problema lang yung edging dito sa gilid. So hindi naman tayo makakamba niyan kasi dyan lang po yung pagawaan yan. Dyan sa nice metal. So ang iniintay na lang po natin dito, mga ilang araw na lang po si Kuya Rigor. Pupunta na po siya rito. Yan, dito naman po yung kanyang deployment. Tsaka si Master Dindo. Siguro si Master Dindo mga isang linggo mahigit pa doon sa Riego de Dios project. Yan, dito na sila magtatrabaho. Ayan, bali malapit na magtanghali. Diretso po tayo sa CNT Metal Roofing dito sa 13. Yan, pipick upin po natin yung mga materials po na flashing para po doon sa phase 4 project natin. Ayan mga karawas, let's go. Tara. Okay, dito na tayo sa CNT Metal Roofing. Yan, bali close pala po sila. Pero ginawa nila yung order natin. Ganyan tayo kalakas sa kanila, di ba? Yan o, shoutout o. Isa lang o. Yan, ito na po lahat yan. Bali 25 pieces na iba't ibang uri ng flashing. Kasama na yung sun flashing, end capping, at saka yung wall flashing. Ayan. Yan si Seth. Hello. Morning. Di ba nangagat tong alaga mo? Nakakahol lang. Lakas natin kay ma'am oh. Kahit holiday. Pagbigyan tayo. Sarado sila ngayon oh. Diba? Una na ako ma'am. Thank you. Salamat. Thank you po. Yan ah. Maraming salamat kila Ma'am Rachel. Yan, pagbigyan nila tayo ngayon. Bigla na lobat yung camera ko. Actually, hindi sila half day. Pero nagbukas sila para sa atin. Ma'am, thank you. Salamat po, thank you.
Tapos ito yung ating mga materyales, mga flashing. May mga foam insulation na rin po tayo dyan na dala. Yan na. Sige pa ma'am, doon na ako. Yan mga karos, tanghali na. Sana hindi tayo maka-copyright music dun sa ano, sa music. Medyo malakas din yan. Papatungan ko na lang ng bang music kung sakali. Okay, tara. Bali mga karos, gusto ko lang sabihin, talagang dapat wala talagang pasok ngayon. Yan, pero ilan sa mga tropa, naiintindihan naman natin sila na mas gusto pa nila magtrabaho kaysa sa bahay lang. Ika nga, sabi daw nila na mas magastos daw sa bahay kapag natatambay. So, syempre dapat sa panahon ngayon, nasa sementeryo sila. Yan, magkakasama sila ng mga pamilya nila kasi ito yung araw na hindi masyadong busy. Magkikita-kita po sila mga magkakamag-anak sa sementeryo. Diba, yun naman yung mga nakakagawian. Pero dahil sa panahon ngayon na medyo minsan kapos, mas pinipili na lang po nila magtrabaho. Ulitin ko lang, dito po sa Lee & Aki Builders, kapag ganyan po, hindi po talaga tayo nagpapapasok. Yan, mahigpit po ako dyan. Kaso nga lang, pag nangailangan naman sila, syempre agad-agad tayo nagpapapasok. Pero conforme po yun. Depende po yun sa subdivision na ginagawa natin. Tinitingnan natin yung kondisyon, kinakausap natin yung mga nakatira at kapitbahay, para hindi naman po tayo makakaabala ng tao. Kasi sa subdivision, syempre literal na magkakadikit ang bahay po dyan. So hindi lang talaga tayo nagpapasok sa Anyana Beller East kasi bawal talaga, hindi talaga pwede. So kahit na mag-working permit pa po tayo, bawal. Pero kahapon hindi kami nakapasok doon dahil hindi tayo nakapagpa-fill up ng working permit para sa holiday. Pero pag November 1, November 2, wala po talaga siyang pasok. Tapos sa Tansa Garden na premier project natin sa Phase 5 at saka dito sa Riego de Dios, yan, nakapagpaalam naman po tayo dyan. Wala naman daw problema sa admin office. So ayun lang mga karos, gusto ko lang sabihin, para sa akin, mas gusto ko sila yung lumalapit sa akin, hindi yung ako yung hihingi ng pabor na gusto ko magpapasok. So sa ibig ko sabihin, para sa akin, mas gusto ko na sa kanila manggagaling na gusto nilang pumasok kahit naman wala tayong pasok. Kahit nga yung may mga day off, dapat day off talaga. Pero minsan nabibilang pa lang kung ilang beses akong humiling sa kanila na kung pwede bang pumasok sila kapag day off. Kasi para yung plano dire-diretso at nagagawa natin. Ayan. Kasi may mga transition din po sa paggawa talaga ng bahay. Kapag medyo bitin, kailangan tapusin namin kasi hindi pwedeng mabitin. May mga ganong pagkakataon, diba? Okay, manananghalian lang po muna ako. Tapos didiretso ako sa Riego de Dios project. Then mag-update tayo sa Tansa Garden Premier project. Tara. Bali mga karos, hindi muna ako dumiretso sa bahay kasi pagtingin ko sa orasan 11 pasado pa lang. So habang tayo rito bago mag break time. Ayan na. Yan si Master Jojo, good morning. Good morning. Papakabit po tayo ng mga drop light. Hindi ka makagalaw, parang bawat galaw mo, Ano yan? lagi kang takot kasi baka mamaya Iyon. Tayin muna natin. Master Dindo, good morning. Good morning! Louie, morning Louie. Good morning. Ay si Louie. Ayan na pala yung tiles, oh. So ganyan po yung magiging itsura niya. Pero more on, puro cutting pa lang po yung ginagawa ni Louie rito. Ang puro cutting pa lang. Gary Gor, morning po. Morning. Anong wala na? Acrotex. Acrytex primer? Ayun na lang, may isang mukha. Sa labas. Para saan? Sa labas, boss. Dito sa labas. Yung isang mukha lang. Hindi pwedeng hindi Acrotex yun. Yan, baka kayang humabol kay ano. Dindo. Sarado yata na. Hindi, bukas pa. Mag-early out ka na, habol ka kay Ma'am Melanie. Sir, sige, kukuha ko. Kuha ka. Sir, dagdagan ko rin ng emulsion. Sige. Isang galon lang. Isang galon. Yung Acrytex, isang galon lang. Isang galon lang. Ha? Ayun nga, sinabi na ni ano. Ako na, boss. Baka mag half day lang yung hardware eh.
Pero mas maganda, puntahan mo na. Bukas doon, naabutan ko kanina. Yan na, drop light. Kinakabit na ni Master Jojo. Tapos dito, meron kaming pinakitang design kay client ng ilaw, yung kagaya sa lamppost dun sa project natin sa phase 3. Dun sa pag-akit ng hagdan sa unit ni Sir Josba. Yung bagay dito yon. Pero hindi ko lang alam kung agree na po sila. Pero yun, ano po kasi yun, heavy duty. Pagdating dito, pansin nyo, walang ilaw. Hindi na po nagpalagay sila client. Yun yung tinutukoy ni Kuya. Yan dyan pala. Yan, inaasikaso na nila Kuya Dindo rito. Yan, malapit na tayo sa retouching and general cleaning. Yan, napakalapit na natin dito. Yan, si Louie medyo marami pang gagawin po rito. Yan. Tapos yung tungkol nga po pala rito sa tiles doon, hanggang ngayon pinag-iisipan pa ni Ma'am. Sige, salamat Kuya. Ingat. Yan, pinag-iisipan pa nila Ma'am, pero kami nga hindi naman natin pinalalaki yung trabaho rito, pero yun talaga kailangan po kasi yun. So alam naman natin, naiintindihan natin na budget. Yan po, sa loob. Opo. Puti lang po yan. Yung tinge of gray. Yung tinge of gray. Yan, tapos ang ano nga namin dito, ang kami talaga suggestion namin ni Korean blinds to para talagang maganda. Yan o. 1, 2, 3. So 4 na bintana din. So yung vlog natin na nakaraan 7,500, 4 na bintana dun sa taas. Hindi ka natalo rin. Ganda naman ng tela. Tsaka ang ganda ng pagkakabit. Pag may pagkakataon, pupunta kami rito kapag naikabit lahat ng ilaw. Yan, pag naikabit lahat ng ilaw rito, yan, pupunta tayo. Pag gabi, may kulang pa rito kasi sa harapan eh. Konting-konti na lang to. Yan. Sana ni Master Jojo. Kasi hindi pa natatapos yung retouching dito. Konting-konti na. Tapos ito, ini-emulsion na. Emulsion. Yeah, iuuli na lang namin yung asintada dun sa dulo. Inuuna muna namin yung mga pintura. Ito yung sidings. Yan na. Bali ito, nakikita natin yung cut ng tiles. Ang mangyayari po dyan, mamasilyahan po yan. Masilyahan natin ng heavy duty yan na papantay na po rito. Tapos pagka pininturahan po to, damay na po to. Kaya magiging plain po siya pag tiningnan. Malinis. Bahay malapit na matapos. Kaya hindi naman maingay yung trabaho namin dito. Happy Halloween sa Riego de Dios. Kanya pala yung mga kalat namin. Hindi pa ako nagpapaschedule kasi baka madagdagan pa eh. Yan. Gate na lang. Tapos yung trench drainage halos okay na tayo rito. Makakaraos sarado na si Ma'am Melanie. Dito tayo kay Mighty Star. Ay si Kuya Dindo. Binayaran ko na para kukunin mo na lang. Ayan na Kuya. Ba't ngayon lang kasi siya nagsabi? Kailang tanghali na. Kaya nga. Dalawa yung emulsion, di ba? Check natin. Sige, bili na rin tayo. Kailangan nyo? Ikaw na bahala dyan, Kuya. Sige. Aha.
Ayan, 2,735 additional na materyales sa pintura. Ayan, break time muna tayo. Tara. Ayan, bali tulungan lang talaga kami muna kasi medyo hiwa-hiwala yung project eh. Ayan, sabi ko kay Kuya Dindo, dumiretso muna siya sa bahay para mananghalian dun sa kanila. Tapos saka na lang po i-deliver dun yung materyales na binili namin dito sa hardware kapag after break time. Yan. Minsan talaga kapag nakakalimutan na ipabili, yan, ganyan talaga yung nangyayari, nag-ahabol. Kaya nga nag-aalakan din talaga ako magpapasok pagka ganito. Buti nga naabutan pa namin yung hardware na yun, pero hanggang alas 12 lang daw sila. Si Ma'am Melanie nagkasarado na kagad. So isang bagay din po yan kasi syempre nagpapasok tayo ng tao, tapos half day lang yung hardware. Ngayon may agad-agad na kailangan na materyales, hindi na natin may habol yun, wala nang bibilhan. Yan, break time muna talaga. Tara, let's go. After break time mga karos, nandito tayo sa Tansa Garden Premier Project Phase 5. Ayan o. Bigay tayo ng update dito. Ito na yung last na bibigyan natin ng update ngayong araw ng Sabado. Magandang araw po kay Sir Ivan at kay Ma'am Carissa sa client owner natin dito. Yan. Ito, si Kuya Sandy. Good afternoon, Kuya Sandy. Good afternoon. Kaya bawal mag-ingay ah. All Souls Day ngayon. Sino kasama nila rito? Kuya Richard, good afternoon po. Good afternoon. Kuya Doming, good afternoon. Sino mo kasama niya rito? Sino pa? Si Kuya Boy. Nasa baba. Sintadan. Gamit namin yung tubular. Kailangan dami yun. Ayan. So ito na yung opening. Bali 120 by 120 yung finish nito. And tapos pagdating po rito, nandito po kasi yung pinaka bed nila client, mga kama. Tapos ito, cladding na, isang buo. Tapos dito banda, yan, wala tayong magiging bintana rito. Syempre bawal na. Kasi property na ng kabilang unit. Ayun, si Kuya Boy. Kuya Boy, good afternoon po. Ayan na. Ayan, bali ito yung ginagawa ni Kuya Sandy. Ito yung pinaka precast. Tapos meron tayong dalang ano rito, yung used oil sa sa makina. Yung mga nag-change oil tayo. Ayan. Tapos pinahira na po rito. Yan, bali yan po yung moldura tuloy precast na pinagagawa natin kay Kuya Sandy. Sa dalawang bintana lang yan, Kuya, no? Sa sliding. Ito pa, oh. O, yan pa ang huli na to. Ang haba. Ayan yung tropa. Trabaho po rito. Di ba kayo, wala ba kayong pinuntahang sementeryo? Wala. Nasa probinsya yung iba. Kaya pala. Oo, tirik na lang ng kandila. Yan, bali yung isang drum. Kukunin ko na. Iwan na lang po ito dito. Tapos bago umuwi, yan, didilig uli sila rito.
Ito yung TNB. Yan, ito yung magiging TNB natin. Yan. Pumunta rito sila ma'am, tsaka sila sir. Kahapon din, di ba? Pumunta din. May dala daw ice cream tsaka siopaw busog na naman si Kuya Doming. Yun ang Kuya Doming. Drum lang po, okay na po yan. Sige. Yan, bali sa 270, yun yung asintada nila hanggang dito. Ayun yung nasa plano. Tapos magpapaikot na po tayo ng biga. Dito mga karos, may may sarili siyang pinasa na plano sa amin. Pero kung titingnan nyo, may kanto kasi rito. Ngayon yung bubong nito kasi sa plano, simula rito mataas, papunta po ron sa dulo. Siyempre pagka umuulan, may stuck yung tubig dyan. Yan, tingnan natin kung ano yung mas magandang plano. Pero para sa akin kasi, mas gusto ko sana yung span ng bubong papunta rito lahat sa labas. Yan, nasa labas lahat. Yan yung yun yung para sa akin mas maganda. Kasi yung nasa plano, nandito yung gutter nasa loob. Yun nga lang, inside gutter. Pero kung dadaling ko sa labas yung gutter nito, yun, mas safe yun. Nandito yung gutter. Ayun nga lang, magkakaroon po ng bulada. Ganyan, magkakaroon ng eaves. Kung maglalagay ng eaves dyan sa gilid, dapat meron din dito. Pero ang plano talaga nito, inside gutter. Yan, kapag nangyari naman na sinunod ko yung unang plano dito, pag sinunod natin, may mga ibang paraan naman para makontrol natin yung tubig. Yun nga lang, medyo medyo high maintenance. Haba-haba na rin po pala yung nakasintadahan dito. Yan, sa Lunes, kailangan namin ng hollow blocks pa. Ang hollow blocks lang po na dala-dala natin dito nung nagpa-deliver tayo, nasa 400 lang na D4. Tapos yung mga D5 na yan, para na lang yan sa fence. Paikot. Fence area. Yan, para maiwasan na po namin mag-forma po doon. May sarili na po kaming ginawang forma rito. Ito yung magiging lintel beam natin. Para dito po sa dalawang bintana. Ito nga po pala. Baka makakalimutan nyo. Wala na balcony rito. Diretso na. Diretso na. So ito nga po pala, matatanggal po ito. Tapos magiging malaking bintana na lang po ito. Yan. Kuya Doming, mas gustong pumasok eh. Kuya Doming, ba't ba gusto mong pumasok? Kahit na November 1. Mas may gagawin kasi dito, ano? May gagawin, walang gagawin sa bahay. Mas gagastos pa. Mag-iinom, no? Yan. Yan po yung update natin dito sa Tansa Garden. Kuya Boy din, mas gusto pang pumasok kaysa sa bahay lang. Oo, yan. Napakatahimik ng Tansa Garden. Yung iba sigurong homeowners dito nasa probinsya, napakatahimik. Kami lang yata yung maingay. Yan. So yun lang naman, yung kanina yung nagputol ng bakal lang si Kuya. Tinanong ko naman, ngayon lang daw siya nagputol, kanina hindi naman daw. Bali mga karos, happy Halloween po sa ating lahat. Tapos happy All Souls Day. Yan o. Tapos hanggang dito na lang po yung vlog natin. Yung araw po ng mga patay, November 1. So kita-kita na lang po ulit for the next video. So sa akin, advantage din to kasi nagkaroon ng pasok tayo. Siyempre yung meron tayong isang araw na umabante. So pabor din po sa akin. Tapos siyempre kung pabor sa mga manggagawa, pabor na rin po sa amin. Siyempre kung saan sila masaya, doon din po tayo masaya. So ngayon, mamaya payroll na po tayo. Yung iba sa kanila naka 6 days, yung iba naman may kulang na araw kasi yung iba minsan may ma-absent din. Kaya mas pinili sigurong pumasok ngayon para makabawi. So hanggang dito na lang po muna yung vlog natin mga karos. Kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. God bless po sa ating lahat. So paalam po muna. Let's go.
Tara. Bali mga karos, bago tuluyan matapos ang video natin ngayong araw, gusto ko lang po sanang idagdag. Sa mga nagme-mention at nagko-comment ay hinahanap nila yung taong hindi na nila nakikita sa vlog or sa video, hindi po namin talaga pwedeng sabihin kung ano yung dahilan kung bakit nawala. Kapag po may nawawala at maganda po yung ating mga paliwanag kung bakit sila nawala, pwede natin yan sabihin. Pero yung mga taong hindi na po nakikita sa video, ibig sabihin may mga nagawa po yun. Respeto na lang po natin sa kanila na i-private na lang po at wag na sabihin. Maraming salamat po.